Narinig nyo na ba o napasyalan nyo na ba ang isa sa pinaka-isolated na bayan sa probinsya ng Isabela? Ito, ang Dinapige, Isabela. Wow, ang dilim dito. Tabi-tabi po! Ito ay isang coastal municipality at binubuo lang ito ng 6 na barangay. Dito natin makikita ang ilan sa naggagandahang hindi pa napupuntahang mga beaches. Malaking bahagi ng bayan na ito ay ang Sierra Madre, kaya bukod sa magandang tanawin ng dagat at malamig na klima, ay dito rin natin makikita ang pinakamataas na waterfall sa Isabela. Ito, ang Dibulo Falls. Ito ay may taas na umaabot sa 100 metro, kaya mapapanganga ka sa tangkad na ito. Ang unang araw ng biyahe natin ay mula Tarlac City papuntang Bungabon sa Nueva Ecija, kung saan tayo mag-overnight, at kinabukasan naman ay papuntang Dinapige. Babaybayin natin ang kabaan ng coastal road ng probinsya ng Aurora, kaya mapapawaw rin tayo sa tanawin sa daan. Gusto mo rin bang pasyalan ng Dinapige, Isabela, pero naiilang kang puntahan ito dahil naaalangan ka sa dadaanan mo? Well, papasadahan ko ito para sa'yo. Samahan nyo ako muli at ating silipin ang ganda ng isa sa pinaka-isolated na bayan ng lalawigan ng Isabela. Sama kayo sa rides ko? Good morning mga brother! Napakaganda ng umaga. Ngayon ay Sunday. Magmomoto camping tayo! Lagi akong nadadaanan yung Labi River doon sa Bungabon, pero kahit kailan ay hindi pa ako nakapag-camping doon. Mag-overnight tayo doon. Pero bago tayo dumiretso doon sa Bungabon, pa-double check lang natin yung makina ni Dominar. Kasi kahapon pinakabitan ko to ng bagong set assembly ng clutch. Kaso nga lang sobrang tigas pa rin siyang ikambyo. Kung tumatakbo na ganito, medyo okay pa siya ng konti, pero pag naka steady ka, halimbawa nasa traffic ka, sobrang tigas. Ganda talaga ng langit mga brother, blue na blue. Ito yung mga tricky na klase ng weather eh. Napakaganda sa umaga, pero pagdating ng hapon, ayayay, magkakamping pa naman tayo ngayon. Barangay Kapitan Pepe. Ganda ng pangalan ng barangay mga brother. Yung bagong kinabit namin kahapon. Diba, traffic mga ganyan. Sobrang hirap i-change gear. Yan, nakita nyo yung star na yan. Yan yung kumakawi dito sa cambio, bale. Yan, ito yung pang cambio. Kasi kagagano nyo, sumusunod na siya. Hindi na siya may talagang kumuha kasi kuma-abuse. Change shaft daw ang tawag pala yung pangalan, tamang term. Inaantay pa namin yung pyesa pero ito yun. Ito yung sa may gear, sa may star na to. Ito yung ikot na yan. Kita nyo ha. Ayan, so magaan siya pag dito. Ayan. So syempre yung timing, yung revolution timing nyo dyan, pag bobomba kayo ng konti, dito iikot yan, tapos kakambyo naman kayo para mas madali, di ba? 6 na po yun. Oh, 6 na yata yan. Matigas pa rin talaga siya. I think merong pang ibang nagkukos ng problema na ito, hindi lang yung shifter. Bayan ng Bungabon marker. Ano to, ulan ba to o fog lang? Ganda ng bundok na to talaga. Pag nasa camera kasi parang hindi masyadong maha-highlight eh. Pero kayo mismo nandito, makapawaw ka rito kasi lalaki niya. Ang tangkad. Sabi ko na nga, ulan to. Hindi ito fog. Mga brother, ito na. O, pahinga muna tayo dito saglit. Kape-kape. Biglang lakas biglang buhos, tapos mawawala. Sa ambon ng konti, mawawala ulit. Ngayon okay na ulit. Ayan mayroon pang rainbow dun. Nag-uwi na karamihan ng mga riders na nandito. Pero meron pa akong nakikitang bus. Ayun sa gilid na yun. Binaba nila yung bus. Sige po. So pupunta diretso ako doon, tapos kahit anong kubo na doon pwede yung piliin. Sige po.
Hindi ko makita, ang dilim. Hindi malabo kasi mata ko. Ito po. Hindi po. Facebook. Sa Facebook kasi, sa YouTube yun. Ay, sa YouTube. Sa Facebook, Mike ETC. Magkaiba kasi yun. Solo Riding Adventures sa YouTube. May mga bago tayong subscribers, oh. Ito, yan. Ito. Oo. Subscribe tayo, thank you. Alright guys, let's go. Ito tayo mapupunta dito, napakadaming tao. Ito yun. Sige kuya, balik ako mamaya. Punta muna tayo sa taas, mga brother. Doon muna tayo mag-text. Kasi walang signal dito ng smart. Mayroong konti, kaso nga lang hirap sa internet. Hindi natin masyado nakita yung tuktok ng bundok na to dahil tatakpan na siya ng ulap eh. Sayang. Ganda sana. Wala na yung ambon. Lumabas na ng todo si Haring Araw para sa kanyang sunset. Tara, punta tayo. Balik tayo dun sa may ilog. Gusto ko rin maligo muna bago tayo mag setup ng tent. Gusto mo bang maglaro at kumita habang nag-e-enjoy sa panonood ng paborito mong sports? At kung mahilig ka rin naman sa online casino ay meron din sila. 1xBet. Ito ay isang pinagkakatiwalang international betting platform. Sa unang deposit mo pa lang ay maaari ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Napakadaling mag-deposit at mag-withdraw gamit ang GCash. Pwede rin sa bangko at crypto. Kaya kung mahilig kang manood ng PBA o NBA o mga iba pang mga sports ay panalo to sa'yo. Kung paano ito gawin, hanapin ang link sa comment section at mag-register. Gamitin ang aking promo code na 1MIC para makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus. Saan ka pa? Bookmaker Company. Good morning mga brother. Doon tayo nag-camping. Or dito ako nag-camping. So may kubo na yan. 500 pesos yan overnight mga brother. So okay naman yung tulog ko. Maayos. Malamig din dito, malamig. Tsaka yung tubig niyan, napakalamig niya mga brother. Napakalamig niyan. 7:45 na to ng umaga pero umaambon. Ganda ng start natin kaninang umaga eh. Tapos ngayon umaambon na. Konting ambon lang naman to. Sa tingin ko okay naman to mamaya. Ligo muna ako tapos larga na tayo. Biyahe natin ngayong araw ay mula dito sa Bungabon, Nueva Ecija papunta ng Dinapigue sa Isabela. So alam natin ang Dinapigue, isa sa pinaka-isolated na bayan yan ng Isabela mga brother. Tabihan ng Palanan, Makunakon at saka Divilacan. So yun yung mga apat na bayan na isolated sa Isabela. Diyan kasi sa Aurora side, pwede natin puntahan yung Dinapigue pero I think medyo kahirapan din yung daan dahil meron tayong river crossing doon. Medyo malaki-laki yung ilog na tatawirin natin doon. Kaya good luck sa atin mamaya. Woo! Ang lamig! Woo! Parang cold bath. Cold bath to mga brother. Unang higop ng kape sa umaga. Para kanino ka ba bumabangon? Shout out Nescafe. Aray ko. Diyos me. Muntik pa tayo doon. Lumiko lang eh. Woo! Sobrang lakas ng hangin na naman dito. So pagkatapos ng tag-ulan, ang susunod naman na ito yung habagat, mga ganun, amihan.
Lakas ng hangin talaga. Tignan yung sinanay, yung nakangkas. Natatangay siya ng hangin. Oh, lakas oh. Ayun guys, yung Maria Aurora. Marker. Maria Aurora na tayo. Bayan ng Aurora. Yan, humina na ang ambon. Sa malamang sa kabila ng bundok na to, wala nang ambon doon. So ito bali yung bundok na tinawid natin mga brother, yung kahabaan niya pumunta ron. Hanggang dito kitang kita pa natin yung talagang napakakatangkad na bundok na to. Napakatatangkad pala. Nabubuyoy na ako. Ang linaw din ng tubig. Magandang liguan doon. Last time kasi hindi ko natigilan to eh. Kain nga tayo. Opo. Breakfast. Gulay, adobong manok, adobong atay ng manok. Ito, pababa na to. Bale. Palusong na. Woo! Lakas pa rin ang hangin. Nakasalubong natin. Hi guys, dito na tayo sa San Luis. Dito na sa baba. Ito na yung ilog oh. Ito yung bagong tulay na ginawa rito. Walang katao-tao sa ilog dahil nga Lunes ngayon. Woo! Happy Monday everyone! Hi guys, dito tayo sa Baler, town proper na to. Ganda ano, ganda ng view. Ayun na yung dagat. Medyo okay na dito yung klima oh. Medyo okay na dito yung araw. Ganda, di ba? I think pwede ko na mapaliparan to ng drone. Kasi nakailang beses na ako nakadaan dito pero never ko pang napaliparan ng drone tong part na to. Paliparan natin. Ganda ng blend, ang ganda ng pagka-blue niya, ano?
Ayan guys, oh, Dilasag or to Dilasag to Dinapige. Ayan. So isang bayan na lang ang lalagpasan natin. Diyan tayo sa coastal area dadaan kasi dalawang daanan dito eh. Kailangan muna natin magpagas. Yan, dalawang daanan dito, pwede nating diretsuhin tong main road o coastal area. Dalawang option natin. 300 kuya premium. Mga ilang oras pa kaya hanggang Dinapige? Yan, dalawang daan dyan mga brother. Ito sa main road. O kaya pwede tayo dito sa coastal area. Dalawang option natin dyan. Hindi ko pa natatry dito sa main road, pero ito dalawang beses na ako rito. So madadaanan natin dito yung napakasikat din na pasyalan dito sa Kasiguran, yung Kasapsapan Beach or Kasapsapan Bay. Ay dito guys sa kanan naman, yan ang sinasabi kong marami kayong pwedeng pagkampingan, mga beach resorts. Kasapsapan Beach or Kasapsapan Bay. Yan. Kung hindi tayo matutuloy sa Dinapige, malamang dyan tayo matutuloy. So part na to guys ay Dilasag na. Ito yung boundary bale ng Dilasag at saka Kasiguran. At itong beach resort na to, hindi ko makakalimutan to. WMK Beach Resort, shout out. 2 beses na ako nag-overnight dyan. Tapos dito sa part na sa may unahan na ito, napakaganda ng view. Wow, look at this. Alright. Makikita natin dito yung pinakasikat na tourist destination ng Dilasag. Yun. Actually, pinost ko to recently dun sa Facebook page ko. Yan yung Parang Hills. Ayun, yun. Kitang-kita mo na rito. Yung pinakadulo ng papunta doon. Ang ganda niyan mga brother. Puntahan nyo to. Highly recommended yan. Woo! Alright. Napakaganda. Grabe. Kung gusto nyo pumunta ng Parang Hills, ito papakanan. Papakanan po kayo dyan. Maganda ngayon pumunta dyan dahil hindi masyado maulan. Alright mga brother, dito na tayo sa poblasyon ng Dilasag, Aurora. Ito yung pinakadulong bayan ng Aurora, banda rito sa norte, northern side. Saan na rito? Check lang natin yung map. Check. Gano'ng kahirap yung sinasabi mo? As in, bato malalaki? Ngam kasi ano katakal ni Jibisil na kas lakad to eh. Nya. Baka hindi naman ako magtatambling doon. Hindi. Nakakwentuhan natin si kuya. Sabi niya, ang mahirap daw yung pababa. Ito na nga yung sinasabi yung nervous mode to pag usapang pababa. Ay. Silipin natin mga brother ang papunta ng Dinapige, Isabela, isa sa pinaka-isolated na bayan ng Isabela. So kailangan yung dumaan dito sa Aurora para lang makapunta doon. Or pwede kayong magbangka galing Cagayan papunta sa Palanan, Makunakon at saka Dibilacan, pero mas hassle yun siguro. Sabi sa akin ni kuya yung nakwentuhan natin, yung mga taga Palanan daw tsaka mga iba pang or tsaka Dilasag dito daw binabagsak yung mga isda nila, mga produkto nila. So kung sana gawa yung daan doon, hindi na sila pupunta rito, diretso na agad sila sa Isabela, sa Ilagan, Isabela sa sentro, di ba? Pero anyway, ganun ang setup nila eh. So ito na yung municipal hall ng Dilasag mga brother sa natin, sa gilid natin. Partida pa to sablay-sablay pa tong cambio ni Domeng. Sobrang bigat, sobrang tigas mga brother. All of the sudden, bigla na lang tumigas yung cambio na ito. Hindi naman ganito dati.
So sa mga nakakalam dyan, nagpalit na nga pala ako ng assembly, complete assembly ng clutch. Pero ganun pa rin. Naku po, ulan na yata to. Ulan na yata, sasalubungin natin. Walang Diyo. Sabi sa akin, meron daw paakyat na rough road tsaka pababa. Diyos mio, karapan! So simula na rough road mga brother. Oy, may putol. Putol lang pala to. Sementado ulit. Panakot lang yung panakot. Kita ko sa map, walang masyadong kurbadahan dito sa daan na to. Yun nga lang, mayroong ilog. Diyos mio, garapones. Ito na yung nakakatakot na ilog dito. Buti na lang walang tubig. Tayuan lang natin. Oh shit. Malalaki rin ang bato pero yakang yaka. Ito pala yung preparation mga brother na ginagawang. So gagawan nga nila ng tulay itong ilog na to kasi yan yung parang pahirap doon sa biyahe kapag ka umuulan kasi hindi sila makatawid dyan. So yan, preparation paggawa ng tulay papunta dito sa Dinapigue. Oh wow wow wow, Diyos mio. So far may signal pa dito ng Globat Smart, which is good para hindi tayo mangapa. Eto na nga ang rough road. Behold the rough road going to Dinapigue. So wag mong sabing 20 kilometers tong rough road na to. Bay, hindi biro yun mga brother. Oh, sumasayaw Oh my lord. Kaya lang, I think kailangan ko magbawas ng hangin, ng gulong. Uy, halfway na tayo mga brother. Halfway na tayo mula dun sa bayan ng, or sa poblasyon kanina ng Dilasag. Halfway na yung mapa natin, or sobra pa. So malapit na to. I-set ko lang ulit yung map ko mula rito kung saan ako ngayon. Ganda ng punong kahoy kulay puti, naputol. So i-set ko lang ulit yung map.
Ayan, 26 minutes, 11 kilometers na lang. Ay, malapit lang pala eh. Kala ko ba naman eh. Kala ko ba naman eh. Akala ko talagang pahirapan. 11 kilometers na lang mula rito. Sabi dito sa mapa ay 26 minutes at least. Yun ay kung mala Superman kang mag-drive. Merong dalawang resorts ako nakita doon sa map. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan tayo tutuloy. So far, banayad pa yung off-road niya. Hindi naman sobrang lala. Mga maliliit na bato lang talaga. May nakaka ilang dito. Medyo tricky siya. Tumigil ako doon. Sabi ko magbabawas ako ng hangin ng gulong. Di ko nabawasan. Naka 33 pa to. Sa mga gantong off-road mga brother, pinakamainam niyan 25 kung medyo malala. Sementado na rito. Sementado na. Alright. Okay na, alright. Teka lang, magbawas lang ako ng hangin. Ay, well, tara. Eto na ulit. Ay. Oy, gumanda na yung gulong. Umukay na. Whoopsie. Whoop. Ito yung pababa na sinasabi nila. So ngayon natin malalaman kung gaano kahirap itong pababang rough road na to. Ito yung nervous moment ko mga gantong klaseng daan So far okay naman. Uy, may makakasalubong tayo. Ayan si sir, ang lalaking bato niyan Wait. Wow, ang dilim dito. Ang dilim na rito. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wow. Oops. Lalaking bato niyan, boy. Aray ko. Lang yung dumampa tayo sa gitna. Yun. Oops. Oops. Walang yatulay, walang barrier.
Yung resort na pupuntahan natin, katabi mismo ng airstrip. Katabi mismo ng airport, mga brother. Ayos yan ah. Buti na lang hindi tayo inulan bago marating itong Dinapigue. Oh, alright mga brother. Ito na yung marker ng Dinapigue. Tara, lapitan natin. Ito na yung nakunan kong airstrip kanina sa drone shot eh. Teka lang. Dito naglalanding yung mga ano? Mga eroplano? Seryoso? Hindi siya sementado mga brother. Hindi kaya mahirapan maglanding dito. Anyway, problema ng piloto yan. Hindi ko ng problema yan. I think resort din to eh. Kaya nagpapakamping kayo? Camping? Pwede daw ng camping. Siguro dito na lang tayo. Ako lang. Basta may buhangin, okay lang. Tingnan natin. Meron pa pala dun sa kabilo. Marami pala rito. Tabi-tabi. Dito tayo. Kasi maglilinis pa tayo nito. Pwede doon tayo sa may kahoy, sa may lag. Ayan o, meron pa sa kabila. O, tabi-tabi pala rito. Itong hirap dito sa parte dito ng dagat. Bandang Aurora hanggang dito pa rin ay kakaiba yung alon niyan. The Pacific Wave, ika nga. Sobrang lalakas. Pero kung view ang pag-uusapan mga brother, pa'y panalong panalo to. Kung view lang pag-uusapan. Magkano pa camping nyo ate? Magkano pa camping? LC Resort, ayan. Unang resort nga pala dito, pagpasok nyo dyan. Unang resort na makikita nyo. Dito na tayo. Kapakamping nila is 150 pesos kapag may sarili kayong tent. Pag walang tent, may nagpaparenta ba kayo? 150 rin pala mga brother. Walang pinagkaiba. Kung magre-rent tayo ng tent sa kanila, 150 lang din. So pareho lang. Pero gagamitin ko yung tent ko kasi medyo matagal ko nang di nagagamit yun. So kailangan natin gamitin baka masira eh. So yun, nandito na tayo finally sa Dinapigue. One of the most isolated towns of Isabela. Imagine niyo yung mapping nito ha. Dumaan tayo ng Aurora. Kabuuan ng Aurora dinaanan natin. Tapos binaybay natin, puro coastal road yan mga brother. Tapos dumiretso lang tayo dito. So mula dun sa Dilasag kanina hanggang dito, 30 kilometers lang. Malapit lang pala siya. At saka akala ko sobrang hirap yung daan, hindi pala.